Hi, this is Maska TV. Welcome here at Maska TV at YouTube channel. Simulan natin yung paghihimay ngayon regarding dito sa ating um, flip top. Flip top Isa Buhay 2024. Well, ang pag-uusapan muna natin, ito muna tayo sa first round. Nakapanood ako ng first round. Nga lang, hindi ko makita kasi yung aking hinahanap ko pa nga eh. Yung aking ticket. Just in case, syempre malaman nyo na totoo naman yung nanood ako mismo ng first round. Hindi ko talaga siya makita. Siguro sa mga susunod na pagkakataon lang. Kasi madalas tayo, nagle-live tayo. Well, yung panood natin mismo, ang isa sa mga nakamayan natin doon is si Rapido. Well, yung himay natin, sa first round lang muna tayo and then for my next content naman, dun tayo sa second round. Actually, hindi pa kompleto yung second round. Ang sarap kasing aralin to dahil I'm so very excited ngayong taong ito para sa laban ng Isang Buhay 2024. Siguro hindi ako nakapanood ng mga ibang laban ng second round. I thought na makapanood ako ng third round. Siyempre, lalo na yung finals, di ba? Well, hindi ko alam kung sino yung mga pambato nyo, pero nakakagimbal yung mga pangyayari na yung isang MC na talagang pumupukol ngayon sa magkabilang bracket. Ito, ano natin yung magkakabilang bracket. Andito sa kabilang bracket si GLJD. Yan, makikita nyo dyan. Dyan sa screen mismo. Makikita nyo dyan yan. GLJD, Sorhenyo, JR0, yun yung magkakatapat, magkakalaban na. Isang bracket yan, so dito sa bracket 1. EJ Power versus Poison 13, Romano versus 30. Okay, napanood ko yung labang yan. Okay. Dito lang sa kabilang bracket naman dito, okay. APOC versus Ropian, Class G versus Class 1, Slack 1, Marshall Bonifacio versus Beatroom, and G-Clown versus Rapido. Okay. Ang hindi ko lang napanood sa second site to, I forgot the kung second site 12. I'm not sure, hindi lang ako sigurado. Kasi hindi ko talaga makita yung ticket ko eh. Siguro check lang natin. Sa susunod na i-confirm ko my second thought about this review. Okay. Sa kabilang bracket, JD versus GL. Okay. Hindi ko ito napanood ko na ito online. Okay. Ang masasabi ko, pupukan ng laban talaga. Maganda yung pinakita ni JD. Kasi sa totoo lang, si JD kasi magaling to pag about sa sa mga rebuttals niya. Freestyle. May sulat to si JD pero may baon lagi siyang freestyle. Na masasabi ko na perfect din yun kapag ang kalaban mo magagaling talaga pagdating sa sulat. Kasi ano yun eh, kumbaga malaki kasi ang pwedeng makasira sa diskarte mo kapag yung kalaban mo talaga ay mahusay pagdating sa freestyle. Pero kailangan hindi rin maiiwan yung yung sulat mo. Kaso, nilamon siya ng buo ni GL dito dahil yung kanyang train of thoughts. Talagang masasabi kong matindi itong MC na to, si GL. Meron siyang konsepto na may imahe talaga na binubuo siya. Once na nabuo niya yon hanggang sa from first round, second round hanggang third round, doon ka talaga niya lalamunin ng buo. Kapag nakumpleto niya yon, i-set up niya ng maayos yun. Siguro ang isa dapat na panira sa galawan ni GL, masasabi ko lang, dahil si GL ang nanalo sa laban nila, masasabi ko ang pwede talagang ipantapat sa kanya yung line marking. Well, doon masisira lang yung kanyang diskarte. Well, ito, napanood ko ng live to, Sorhenyo, JR0. Ito, dikit na laban to. Dikit na laban to.
masasabi ko matindi ang pinakita ni JR o Bisaya man gyud ni JR0 pagdating sa sulat. Oo, masasabi kong matindi 'to. Dito pinakita niya na hindi lang siya nakasandal sa 3 digits kay Sixth Threat na lagi ipinupukol lagi sa kanya. Maganda yung pinakita rin dito ni Sir Henyo dahil ang ginamit niyang technique dito yung line marking. Dito nabasag si JR0. Okay. Well, ano natin yan? Okay, X na natin to si JD. Tapos X na rin si JR0. Pero sa totoo lang, dikit talaga laban nito eh. Kung, kung tama ako 3-2 ang boto ng hurado dito. Ito, EJ Power and Poison 13, hindi rin to ginanap sa DIU. Mukha sa Cebu to, kaya hindi ko rin to napanood. Nung pinanood ko to online, EJ Power and Poison 13, ako talaga, simula nang mapanood ko siya, laban niya sa ibang liga, sa ibang bansa, talagang nagkaroon ako ng malaking interest na subaybayan to si EJ Power kasi ang galing niyang gumamit ng mga reference kapag English conference ang gamit niya. Tapos, hindi siya nagpabaya na gumagamit pa rin siya ng Tagalog even ang kalaban niya is a foreigner. Matindi ang pinapakita niya doon sa ibang laban to. Pero sa laban nila ni Poison 13, pinakita niya rito na hindi siya pipitsugin talaga. Well, talagang masasabi ko hindi lumikit ang laban dito kay Poison 13. Masasabi ko si Poison 13 talagang pinakita niya rin yung tindi niya sa wordplay sa kapag gawa ng 4 bar setup talagang hindi rin nagpabaya si Poison 13. Kaya magandang laban din pinakita ni Poison 13 dito. Yun nga lang, dikit din laban nito, dikit lang. Talaga ipinakita niya na hindi, kumbaga hindi pwedeng mamain lang siya. Kasi sa totoo lang, si EG Power kasi parang nung lumabas siya sa ibang liga, lalo na sa international na liga, lumabas yung niya, pagiging technical. Dito pa lang lumabas yung pagiging technical niya. Kaya masasabi kong ibang EJ Power na to. Kaya isa to sa mga inaabangan ko. Isa to sa mga inaabangan ko. Matindi-tinding wasakan ng ng dignidad lalo na sa usaping battle rap. Okay? Romano versus 3rd D. Okay, kasi na si Poison 13 lang. Romano versus 3rd D. 3rd D hindi rin nagpabaya. Sabi kong matindi ang ipinakita niyang performance ito. Napanood ko to ng live mismo. Ito, trivia lang. Wow, may trivia. May pa-trivia. Hindi. Para lang malaman nyo talagang nanood ako ng live. May props dito si Romano. Although siguro nakita rin sa video. May props si Romano. Pero yung binato niya kasing dito, foil. Halos malapit na talaga sa akin. Halos kasi galing yan dito sa likuran niya. Tinapon niya talaga yun. Nakapag-comment pa ako nun sa post ni Romano. Masasabi ko talaga dito, nung kay Romano kasi, laban ni Romano sa ni 3rd D, hindi tulog ang crowd dito. Talagang magaling din sa crowd control to si Romano. Tapos, hindi siya pumayag na basta-basta lang akong tatalunin ng mga baguhan dito sa flip top. Kaya pinakita niya yung pagiging veterano niya. Kaya salute talaga ako dito kay Romano. Isa sa pinakapambalan ni Romano, freestyle. May sulat. May sulat. Matindi yung sulat. Talagang tumatatak. Ayun. Well, matindi. Nasasabi kong matindi na hindi porket si 3rd is matindi-tindi na yung mga pinakita niyang bagsakan, magpapabaya na si Romano. Dito na hindi pa rin na pag-iiwanan si Romano. I-case na natin to si 3rd. Okay? Sa kabilang bracket naman, okay, APOC versus Rapian. Isa to sa dismayado akong battle. Dahil si APOC nag-choke na naman. Okay? Ito medyo ito pasensya na rin tayo sa mga fan ni APOC.
Grabe, si Apok masasabi ko malupit 'yan. Kung ako nung nandun ako sa CR nakakasabayan ko sila Tyke, sila Husky, masasabi nga nag-uusap, kukuwentuhan sila dun na hindi pupuwedeng maliitin mo si Apok kasi si Apok talaga malupit 'yan pagdating sa teknikalan. Pero yun nga ang problema niya, yung pagcho-choke niya, nakakalimot ng linya. Excuse me po. Medyo mapapahaba kasi yung mga sinasabi ko, 'no. Well, dito technicality, kahit na nag-choke si Apok, pinakita ni Rapian na yung sulat niya binuhos niya lahat. Yun yung ano, yung pagbigay niya ng respeto. Kaya masasabi ko, salute dito kay Rapian. Okay, ekisa dito si Apok. Sunod naman natin is si Class G versus Slack 1. Class G versus Slack 1. Ang Class G, hindi rin 'to basta-bastang MC lang. Although si Class G kasi, alam ko ano 'to, galing 'to sa hindi ko lang ano kung Motus or Pulo. Pero alam ko isa rin siya, galing din siya do'n, produkto din siya do'n. Si Slack 1 ito ano 'to, galing din 'to ng Motus din 'to. Pero ano, matagal na rin siyang lumalaban dito, nga lang madalang lang at lumitaw siya ng lumitaw nung pandemic. Masasabi ko si Slack 1 is mga line marking, um, madami siya patawa, oo. Madalas siya magpatawa, parang pagdating sa jokes, nandun na rin yung bara niya. Pero ano nakakahanga na nag-iba ang galawan ni Slack 1 dito. Kasi madalas kasi pinupukol sa mga 3GS yung pagsusulatan nila. Pero dito makita mo hindi talaga sinulatan Maaaring siguro dahil yung iba na nagtataka lang sila kay Slack 1 kasi parang kakaiba yung mga binabanat niya rito. Kasi yung mga laban niya talaga, mga previous niyang laban parang ang bababaw ng mga binabanat niya. Pero parang observational din 'to si Slack 1. Sabi ko hindi niya yung sulat, hindi niya hindi niya pinasulat yun. Wala siyang ghostwriter. Kasi kasi kung may ghostwriter ka, hindi mo kayang magsingit ng basta-basta na sunod-sunod na ad-lib or yung tinatawag na freestyle. And then yung pagre-rebut mo. Kasi magugulo yun sa sulat mo, sa kinabisa mo. Iba kasi yung kinabisa lang sa ikaw mismo may akda, di ba? Kaya masasabi ko, salute ako dito kay Slack 1. Hindi siya nagpabata lang kay Class G. Syempre props din kay Class G kasi hindi siya nagpabaya rito. Nakita ko maganda yung pinakita niyang performance talaga. Kisa na natin si Class G. Kaya sumunod naman na laban na nadidismaya rin talaga ako. Marshall Bonifacio and Beatroom. Iba ang inangat dito ni Beatroom. Kakaibang Beatroom ang lumabas dito. Hindi na siya katulad dati na purong seryoso talaga about pagbabara niya. Dito siya hinaluan niya na ng jokes, tapos may setup na rin. Kumbaga ima-mind condition ka na hindi lang siya basta babara lang. Minsan babaliin niya, ang papunta yung kanyang setup papunta doon sa jokes na may malaking pasabog. Talagang bara na kaagad. Kay Marshall Bonifacio ito technical tong taong to. Ang kinadismaya ko lang talaga dito yung pag konti-konti slip up na siya, boom, choke. Yun yung isa sa nakakadismaya lang. Dalawa lang sila ni-poke nito. Actually, tatlo kasi yan Non-tournament kasi yung kay Plasma saka kay Jonas. Pero silang tatlo, yan, Plasma, Apok, saka Marshall Bonifacio. Sa second sight talaga, second sight 12. Ayun nga, nag-choke sila. Nakakadismaya, grabe. Kaya ang laki ng lamang ni Bitrom dito dahil nga, ayun, may choke talaga si Marshall Bonifacio. Case na natin to, Marshall Bonifacio. And the last one but not the least. First round to first round.
G-Clown versus Rapido. Medyo ano talaga ako dito, medyo bias ako dito. Kasi idolo ko talaga si Rapido. Idol ko talaga si Rapido. Nakikita ko dito, yung pagkaka-technical ni Rapido, maganda. Tapos may gumagamit siya ng kakaibang format ng technique. Ang technique niya kasi dito parang sige, purong bara lang 'tong gagawin ko. Hindi ko idadamay kasi nung mahal mo sa buhay, 'di ba? Parang gano'n yung ginamit niya ritong technique. Na which is hindi siya naging ano eh, hindi siya naging panlaban kay J-Clown. Hindi siya siguro na ano na-appreciated ng mga hurado. Tapos yung sa totoo lang, na-appreciate ko yung mga banat ni Rapido. Nga lang dahil nga medyo siguro dahil din sa crowd na kulangan sa crowd control. Parang naano nga siya, naanohan din siya sa crowd nun kasi parang patay, oo. Pero tingin ko nasa MC talaga yun, eh. Kasi si Sorhenyo naman napapasabay niya yung crowd, eh. Hindi ko alam, pero nararamdaman ko kasi nasa MC rin talaga yun. Kung may pagkukulang siya about dun sa crowd. Kasi isa sa mga hinahangaan ko na hindi gumagamit ng crowd control or walang pakialam sa crowd, Batas saka si Shay. Si Shay kasi madalas siyang binabash yan pero he don't care about the crowd. Basta i-spit niya yung gusto niyang i-spit. Minsan pa nga iba na nga yung pakaka-spit niya. Malayo dun sa gusto niyang i ano ipakita pero ni-spit niya pa rin yun. Nandun yung content. G-Clown, okay. Maganda pinakita niya rin dito. Okay. Hindi naman nakakadismaya yung laban nila. Dikit na dikit din dito. Pero sa Hurado, hindi ko alam kung anong naging basehan din ng Hurado dito. Pero nasasabi ko talagang hindi nagpabaya itong dalawa. Masabi ko magandang laban din. Kumbaga sulit yung binayaran. Ang main event nila dito is si M-Site saka si MR Industria na masasabi ko napakatindi. Sayang lang hindi lang sila kasama sa tournament pero grabe. I-case na natin 'to. Hindi ko kasi alam kung paano ang magiging sunod na bracketing nito. Pero nang nakita ko, naglaban ay si Rapian versus Slakwan sa second round. Ang possibility itong nakikita ko is, um, kung makikita nyo naman dyan, yan, nakikita nyo. Kung siguro, yung mga X dyan, um, kung sino yung magkakatabi, dyan sa bracket na yan, sa pinakalinya na yan, sila din yung maglalaban. Kasi, hindi ako nakapanood ng second round. Ang nakita ko dito si Rapian sa si Slakwan na laban. Okay, second round yan. Second round sila. Beatroom tapos versus G-Clown. Sa kabila na lang hindi ko pa nakikita. Para ang possible ng JL versus Sorhenyo. Nakikita ko sa second round yan. EJ Power versus Romano. Well, wala pa tayong dyan. Hindi pa natin bibigyan ng reaction yan. I-ano pa natin yan. Himahin din natin yan sa second round. Sa ngayon, first round lang muna tayo ng Isabuhay 2024 tournament. Okay? Well, yun lang yung magiging insight ko dito sa battle na to. Susundan natin yung second round. Well, hopefully makapanood tayo ng third round. Okay? Hopefully, live mismo para at least makapagbigay tayo ng another reviews regarding dito. Well, check lang natin. Tingin lang tayo kung masusundan natin to. Well, very excited dito. Pero isa sa mga pambato ko dito, GLJ, EJ Power. Diyan ako katutok ako diyan. Pero masasabi ko sa kabilang bracket, kay Slakwan naman ako. Well, masasabi ko si Slakwan ang panibagong panibagong paano ko siya maiko-consider na kung ano yung pwede ko itawag kay Slakwan. Kasi para siyang
the new hindi naman kasi siya masabing rookie, 'di ba? Pero ano siya, most improved siguro. Most improved battle MC of the year. Oo, kasi iba talaga pinakita ni Slack One. Nakakagulat. Oo. Kasi na mismo siya ay hindi rin makapaniwala sa naipakita niyang performance dahil siguro nahasa siya ng nahasa kakalaban niya. Pero hopefully kahit sa malilit na liga sana hindi niya sana siya magpabaya. Ilang lang minsan napansin ko sa ibang flip top MCs pag ibaba dun sa parang hindi rin naghahanda. Parang kay Husky versus Showboy sa Motus, nakakadismaya si Husky. Siyempre yung kabattle niya nakakadismaya din. Pero hopefully sana ibuhos nila. Kahit malit na liga, malaki na liga, buhos yan kasi recorded yan. Doon, pinapakita mo talaga na ikaw ay professional. Well, sana nag-enjoy din kayo sa aking pagre-review today. Shoutout lang sa mga tropa ko dyan, sa tropang F-Boys. And then, kay Crucial Kila. Okay, shoutout sa iyo. Sa mga sa FRBL, ang isa sa mga tropa ko dyan, si Kurt Wayne, na hindi na bumabattle. Hopefully, bumattle ka ulit. Okay. Well, sa ngayon, yun lang muna. Set aside muna natin to. And then, going to second round naman tayo. Well, see you on my next video. I don't know if ila-live ko to, pero well, tingnan natin. And see you and God bless lahat sa inyo. Sige, sana nag-enjoy kayo. Ha? Okay, bye-bye.